Sa Kidapawan City, hinabol ng mga traffic enforcer ang driver at konduktor ng isang multicab na humarurot ng sitahin dahil sa maling parking. Ang konduktor nakatikim ng suntok. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pumarada raw sa isang no parking zone sa Kidapawan ng multicab na ito na may plakang CDW 199. Nang sitahin ng mga traffic aid ang driver at konduktor, biglang pinaharurot ang sasakyan. Halos makaladkad pa nga raw ang traffic aid na si Milo Hakusalem. Dahil wala silang motor, kumaripas na lang ng takbo ang mga traffic aid hanggang maabutan ang multicab. Nang pababain ng driver na si Ian Flores, agad siyang tumakas. Ang konduktor, pinag-initan naman ng mga tricycle driver na kabilang sa mga humabol din sa kanila. Ang isa, di na nakatiis. Hanggang sa makasakay ang konduktor, nanggigigil pa ang mga tricycle driver. Pinastos kami, ma'am. Marami niyang baka nakakita, ma'am. Hanggang dito, layo ng tinakbo ninyo. Hindi niya ihinto itong sasakyan, ma'am eh. Nakuha na, dito nga ako nakasakay, ma'am eh. Pero nang malingat ang mga bantay, tumakas din ang konduktor. Multicab lang ang tanging nadala ng mga traffic aid sa police station. Porsigido silang kasuhan ang mga nakatakas na driver at konduktor. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Inilipat na sa bodega ng PhilPost ang mahigit 1.5 milyong balota mula sa National Printing Office. Tiniyak ng COMELEC na ligtas doon ang mga balota pero duda ang ilang partido at ang PPCRV. Nakatutok si Mari Zumali. Mula sa National Printing Office, sumama ang GMA News sa pagdadala ng mga naimprentang official ballot na papunta sa PhilPost warehouse. Ito ang mga official ballot na gagamitin sa May 10. Kagabi sinimula ng iload ang mga balota sa mga truck. Bahagya pa nagkaroon ng tensyon nang dumating ang mga kinatawan mula sa Liberal Party na nagkwestiyon sa paglilipat ng mga balota. Alas 8 ng umaga kanina dapat sinimulan dalhin ang mga balota na para sa Leyte. Pero alas 12 na ng tanghali ito nangyari dahil hinintay pa ang go signal ng COMELEC. Kumonvoy ang mga kinatawan mula sa COMELEC, mga political party, PPCRV at iba pang election watchdog sa paghatid sa mga balota. Paglilinaw ng COMELEC, desisyon ng COMELEC and Bank ang paglilipat ng mga balota. Kailangan pa talaga natin ng elbow room. So, elbow room for our working force. Siyempre, pagka nasa labas yan, our ballots would not be that protected. We want our ballots to be like, sabi nga natin, the sanctity of the ballots shall be preserved. Dito sa PhilPost warehouse na may lawak na aabot sa 5,000 square meters, pansamantalang ilalagak ang mga naimprentang mga opisyal na balota. At sa gitna ng mga duda at pangamba kaugnay sa seguridad ng lugar, sinisiguro ng COMELEC na ligtas at bantay sarado ang mga balota rito. Pero ang ipinangakong 46 na CCTV camera nagsisimula pa lang ikabit. Hopefully today we'll be finishing all the installation of CCTV cameras. So this is for the security purposes of this entire compound. Kaya't hindi maiwasang magduda ng mga partido pati ng PPCRV. Kinwestiyon din nila ang timing ng paglilipat dahil mahal na araw. Ngayon pa lang ginagawa yung mga security features. We now have 2 places to guard and so far nagre-receive na ngayon habang hindi pa natatapos yung ginagawa. So how can we be sure na walang makakapasok dito, makakuha ng ano? I can even see na yung mga walls dito, pwedeng akyatin yan eh. 92 million, the cost of transportation and storage. It's a big amount and sayang naman. Dapat sana na-foresee yan, baka hindi maayos, baka pwedeng pagmulan ng hindi maganda. Hindi kailangan magpanik. Ang gusto nga natin i-ensure na maayos yung storage ng ating balota. Bukod sa COMELEC guards, naroon din ang Police Security and Protection Group ng PNP para magbantay. Wini-welding na rin ang mga paglalagyan ng kandado. 24 oras ding magbabantay ang mga partido at election watchdog. Target matapos ang pag-iimprenta sa April 25 at sa araw din ito magsisimulang magpadala ng mga opisyal na balota sa mga munisipyo sa mga probinsya hanggang May 4. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Mahal at murang hotel sa Boracay, ating alamin. At Marqueras at Ina Asistio, magkasama raw sa bakasyon. Mag-una nga kaya? Tutukan yan dito sa 24 Oras. Ayan ang ating silip
Sa trapiko na nagaganap sa mga oras na ito, yan po ay sa tapat ng Mega Q-Mart sa Kamuning. Makikita po natin yung masikip na yon, yung pulang ilaw. Ay yun po ay papuntang Cubao at sa Green Hills. Yun naman kabilang lane, yung maluwag na yan, papuntang norte po naman, papuntang East Avenue at Quezon Avenue.